Hi Scorpio, second half of 2025. Ito na, ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Try nating maging straightforward. Mensaheng gabay lamang po. Scorpio, anong kailangan yung marinig? Kuha muna tayo ng pinaka-guidance. Nandito na tayo. Kalahating taon na guys, napakabilis ng ilang pagkakataon. Guidance, advice para sa iyo, Scorpio, sa taong pwedeng makapakinig nito. Anong kailangan mong marinig ngayon? Message po, mensaheng gabay lamang. Scorpio, second half of 2025, meron ng umangat. Keep your heart open. Lagay lang natin dito. Keep your heart open. Take inspired action. Keep your heart open. Take inspired action. So, parang iisa lang yung naisip parating, no? Parang be inspired. Be open sa ilang possibilities. Pagdating man ito sa buhay, pag-ibig, karera, relasyon, kerida, number 2, charot. Hindi. Tayo pa live na live sa ating OIT. Babalikan ko kayo if ever may mag-comment maya-maya. Pero patuloy na pagiging bukas sa ilang possibility. Buksan mo ang iyong mga mata, ang iyong puso, at maging inspired. Diyan pa lang. Scorpio, anong kailangan mong marinig? Bakit ito yung bumagsak? Second half of 2025, message. Mensaheng gabay po para sa mga Scorpio. Anong kailangan yung marinig? Okay. Ginugulat tayo ng ilang sitwasyon. Scorpio, guidance for you. Message po para sa ilang taong pwedeng makapakinig nito. Ace of Wands. Ayun na yun. Yung pagiging inspired. Major arcana yung nakikita ko dito. Ay pa tayo. So maybe second half of 2025 ay merong ilang major ganap o event sa inyong buhay. Hindi natin ito pipigilan. May ilang baraha. Nakita nyo na ba? The Lovers. The Lovers ay narito. Regardless kung kayo yung mga nasa isang relasyon, okay, single, in a relationship, or married, tayo po ay general reading. Just only take what resonate pa rin. Okay? Ayusin natin. The Lovers, the Temperance card. Strength card is in reverse. Pero lagi kong namamention, kahit pa si Strength card, yung strength, ayan, ay nakabaliktad. Andyan yung Tower. Okay? Pero, syempre, minsan, kailangan lang din marahil magpahinga. Kaka-mention ko lang yung hibernation. Hibernate, nag-hibernate, or kailangan yun. Okay. Ang dami pala, pero hindi natin ito pipigilan. Patience, the Devil, hindi kailangan katakutan, or ano pa man, the Seven of Swords. And the Ace of Wands. Ace and Six of Wands. I feel dito, Scorpio, that you will feel more inspired. Ayan, kasi may inspired na nakalagay. Yes, why not? More, or you'll be more magnetic. Ayan, and inspired. Pagdating sa iyong buhay, life in general, the Lovers, relationship-wise, or pagdating sa career, the Six of Wands, Ace and Six of Wands, parang may mga bagong simula. Or, why not? Bagong opportunity na pwedeng ihain ng universe anytime soon ngayong taon. Okay. So, ito lang si The Devil, ano? Ito yung ilang negative, unhealthy, physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Pero, isang paalala marahil na, of course, unti-unti lang or isa-isa lang para maibalanse mo kung ano yung nakikita mong ikaw sa magsumpang patunguhan or marating. Wala namang overnight success. Speaking of success, kasi umaangat na yun dito, Ace of Wands and the Six of Wands. Okay? Temperance card, kalma, take it easy, huwag kayo ano lang yan, ayan, huwag kayo magpapatalo dito sa ilang demonyo,
ay minsan wala tayong higit na kalaban, the Seven of Swords ay narito, kundi yung ating sariling isipan or pakiramdam. This is just between the darkness and the light. So, syempre, magpo-focus tayo doon sa merong kaliwanagan. Focus on you. Okay, meron ako nakikitang pagkakasundo, maayos, may resulta, na kung saan syempre ay aayon sa mas payapa, mas kalma na relasyon. Okay, again, pwedeng konektado rin po ito for some of you sa inyong mga buhay paggawa, trabaho. Temperance card is a sign of Sagittarius, the Lovers, the Eight of Cups. Meron bang pagmumove? May magandang movement akong nakikita. Sagittarius, na mention ko na, regardless sa sign na na-mention ko guys, kasi ipapasok ko dito astrologically, mag-highlight or magbibigay diin ang inyong mga 9th house of international matters. Oo, international businessman or personal, professional na connection nyo, kahit over the net ito, the Lovers. For some of you na nasa long distance relationship, why not? Or ngayon pala nga, ay dama na yan. May ilang ganap ba kayo? May ilang plano? Magandang pagkakataon ito actually. Na higit nyong bigyan ng focus ang inyong buhay relasyon. Higit nyong ipaglalaban ang bawat isa. Just only take what resonate guys. Kasi meron ng mga 8 of Cups. Ito yung i-release ng ilan, yung ilang... Ito diretso, like, depende sa situation, kailangan i-let go. Ano i-let go? Of course, at the end of the day, kayong higit na makapagpapasya, Scorpio, kung ano, or sino itong kailangan yung i-let go. Ito yung ilang negativity, hindi na nag-iiwan ng something energy sa inyong buhay at naiiwanan kayo ng stress, alam niyo yun, or emotional blockages, hindi nyo nakikita yung lights. So, pag nilay-nilayan din po, kung may hugot ang inyong mga buhay relasyon. Okay? Pero na-mention ko na yung travel. Why not blessing of travel? May success po, mayroong pag-angat, pag-level up, may movement, magandang movement sa buhay karera or pag-ibig. Andito na lahat para sa'yo, Scorpio. Ang kailangan mo na lang dito ay take inspired action. Keep your heart open. Gaano man minsan parang sinusubok na kayo or sinubok na rin kayo, especially itong mga nakalipas na buwan or taon na parang ang hirap ng ipaglaban ng isang posisyon or relasyon, pero andito kayo. Okay? Patuloy na maging bukas sa ideya na may bagong simula. Bagong simulain sa inyong buhay. As a sign of success, huwag kayo sumuko. Patuloy lang. Okay? Higit kayong makikita, sabi ko magiging magnetic. May pag-angat ng inyong mga public image sa inyong work. Parang higit kayong titingnan, look up to ng ilang katrabaho. Why not? Yes po, hindi na babaliwala. Lalo pa kung alam mo sa sarili mo na patuloy ka lang din namang nagsisikap. Okay, patuloy mong nilalaban ang bataan. Charis. Ang iyong posisyon or ang relasyong ito with the Lovers. Okay. Na-mention ko na yung travel overseas agenda or aangat lang talaga ng kusa. For some of you, kung wala naman moonshot, wala namang travel opportunity. So, kahit over the net nga, yung ilang connection nyo dyan, or kusa nga angat yung pakiramdam na higit kayong magiging open, keep your heart open sa ilang possibilities abroad. Napakalawak ni 9th house. Yan po ang magbibigay diin sa inyo sa mga susunod na buwan. For some of you, meron bang pag-aaral or nag-aaral kayo ngayon? May magbabalik eskwela or meron bang graduating students na nakikinig kay Moonshot? Ito na. Claim na natin na papasa. Makakamarcha. Yan. Okay. Hindi na babaliwala yung pagsusunod nyo ng kilay, pagtsatsaga nyo. Merong success. Claim na ba natin yun? Siyempre naman. 9th house, nakita ko si Temperance card and the Devil. Ayan, dyan pumapasok ang inyong mga spiritual na aspeto. Higit na maaring ninyong, for some of you, bigyan diin ang pagdating sa inyong mga faith. Okay? Sa inyong spiritual connection sa Kanya, sa ating nag-iisang
Creator, si Lord, maging ano pa man ang inyong religion. Okay? Maaaring mas maging present kayo ngayon. Yung enerhiya nyo para sa Kanya. Or maybe this is a reminder kasi andito na nga lahat, andito na yung isipan nyo at inspirasyon nyo, pamilya, pag-ibig, trabaho, lalo pa sa mga panahon na the strength card reverse, wala namang perfect na panghihinaan kayo. Connect lang kayo sa Kanya, ha? Samahan natin ang patuloy na dasal, kapit lang. Alam naman natin how powerful ang prayer. So, laban lang. Samahan ng dasal, yung bawat journey mo na ito na pwede mong tahakin second half of 2025. Other messages, 9th house, ipapasok natin. Hindi po isang legal advisor si Moonshot. Kasi meron ako nakikitang paglaban na maayos. Sabi ko nga, may resulta or solusyon, may pag-aayos. Yung peace, temperance card, mas balance na. So, ano na to? Again, hindi isang legal advisor naman si Moonshot. Simpleng card reader lang tayo, guys. Especially kung kayo mismo ang naloko, may nagloko at nawala ng justice dito, claim natin hanggat alam nyo sa inyong mga sarili na andito kayo sa pagkawasto at di kayo nagpatalo sa ilang demonyo, ay may papanalo nyo to. For some na mayroong ipinaglalaban sa batas. Okay? Justice will prevail. Parang ganun. So, claim na ba natin yan? Okay? Yes naman. Oo. Other messages, ito na-mention ko ba? The Devil, the Temperance, the Strength card po kasi yung mga. So, for some, ano na to? Of course, alisin yung, baka ito yun, baka listen to your body, guys. Sa part na ito, of course, kayo lamang po ang higit na makapagsasabi. Very important yan ngayon. It's okay na mag-recharge din ng enerhiya pag may time, ha? Kasi nakikita ko yung pagpupush nyo dito, paglaban nyo, pakikibakan nyo sa buhay, relasyon man, or ilang pinapangarap nyo pang marating sa buhay. So, huwag nyo yung kakalimutan. Kasi kapag masyado tayong inspired, andyan na yung pagiging action-oriented nyo, buhay na buhay ang puso nyo. Moonshot, open na open ako sa ilang opportunity. Yes to opportunity, pero yes to yourself din, ha? Pahinga pag may time. At mag-recharge din ng energy. Of course, paano nga naman natin magagampanan itong ilang nilulook forward nyo, ilang responsibilities na ito. Kung kayo mismo, kasi nga pag inspired tayo or talagang may pangarap ka, meron kang gustong gawin, meron kailangang bayaran, hindi na natin napapakiramdaman yung ating sariling katawan. So, you have to listen to your body, guys. Okay? Yun lang naman. Baka kahit sa simpleng pagtutulog lang ito, kung kaya mong protektahan itong ibang tao sa iyong paligid, bigyan mo rin ng pagprotekta ang iyong sarili. Yes, more on self-care tayo. And self-love. Okay, ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Second half of 2025, Scorpio.